Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 10. Pagpapayaman o pagbibigay ginhawa sa atin ng Diyos ay ito ay pangako na sa atin mula pa lang sa simula. Pero bakit maraming taong naghihirap? Bakit maraming taong hirap na hirap sa kabuhayan, hirap na hirap sa buhay? Ang unang-una na dapat yung maintindihan ng kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon ay ikaw mismo. Paano yung ikaw mismo? Dahil ang lahat ng tao na ipinanganak dito sa lupa, merong kanya-kanyang katangian, kanya-kanyang talento, kanya-kanyang skills, kanya-kanyang galing. Kung ako man ay marunong magsalita at magturo, hindi porket ako yung marunong magsalita ay wala na kayo. Hindi po ganun yun. Meron kayong mga bagay na magaling kayo, marunong kayo, na hindi ko alam. At kayo lamang ang nakakaalam kung paano yung bagay na yon, yung talento nyo yun, yung skills na yon, walang ibang nakakaalam kundi kayo lamang at ang Panginoon. So ibig sabihin, walang taong pwedeng magsabi na wala siyang kakayahan. Dahil lahat ng tao, basta ipinanganak dito sa lupa, meron siyang kakayahan. Meron na kayong makikita isang tao, walang kamay, walang paa. Pero nakapag-around the world siya. Hindi dahil sa magulang niya, kundi dahil sa kanya. Ano ang meron sa kanya? Wala na nga siyang kamay, wala na nga paa. Ano pang meron sa kanya? Magturo. Mag-motivate. Na minomotivate niya ang mga tao na hindi katapusan ng mundo kapag wala kang kamay, wala kang paa. Kung ako na walang kamay, walang paa, na kapag around the world ako, nag-motivate ako ng mga tao, nagtuturo ako sa mga tao, nagbibigay ng encouragement, ikaw pa kaya na kumpleto, may kamay, may paa? Wala kang magagawa. Yan ay kasinungalingan. Kasinungalingan ng kaaway na sasabihin niya sa iyo na wala kang magagawa. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan na wala kang magagawa. Lahat tayo ay may kanya-kanyang katangian na ibinigay ng Diyos nung tayo ay ipinanganak dito sa lupa. Kaya ang unang sa lahat, okay? Ang unang sa lahat na kapangyarihan na ibinigay niya sa atin ay ikaw mismo na binigyan ng Diyos ng talents, ng skill. Pastor, wala akong nakikitang skill Wala akong nakikitang talent ko Ang talent ko lang maglaba. Ang talent ko maglinis ng bahay. Ang talent ko mag-alaga ng bata. Ang talent ko magtinda. Ang talent ko tumulong sa mga gawaing bahay. Yan ang maling turo ng kaaway. Huwag niyong mamaliitin ang mga talent na yan. Skills. Pero sasabihin ko sa inyo, paano maging special yung talent na yan. Labandera. Paano magiging special ang paglalabandera? Meron pa bang special sa paglalabandera? Sa pagtitinda, meron ba bang special sa pagtitinda? Special na talent? Sa paglilinis, meron ba bang special sa paglilinis na talent? Sasabihin ko po sa inyo, meron. Paano nagiging special yung talent na yun? Okay, paano nagiging special? Paano ito tataas ang value ng talent na yun? 1 Peter chapter 4 verse 10. Okay? 1 Peter chapter 4 verse 10. Basahin ko muna. Sabi niya rito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. So malinaw, hindi ako nagsisinungaling na ang Diyos ay nagkaloob ng bawat isa ng kaloob simula nung sila'y ipinanganak. Pero nung ikaw ay naging Kristiyano, mas na-amplify. Pag sinabi kong na-amplify, mas napalawak, na mas napalakas yung kaloob ng Diyos na ibinigay sa iyo kung ano man yung talents na yun. At sabi niya rito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Anong ibig? Honesty, dedication, and commitment. Kasi, madaling maghanap ng kasambahay. Pero, very rare. Napakasela, mahirap mahanap yung kasambahay na talagang mapagkakatiwalaan. Yung kasambahay na talagang kahit iwanan mo lahat ng bagay dyan, panatag ang loob mo kasi walang mawawala.
dahil hindi siya makakahanap ng ganong klaseng tao na merong integridad, may honesty, may dignidad, may commitment at may dedication sa kanyang trabaho. Kaya yung sinasabi ko sa inyong ordinaryong tao na nagtatrabaho, na nag-aayos-ayos sa tindahan, nagsusuport, pinag-aagawan siya. Bakit? Dahil nakita nilang mapagkakatiwalaan ang tao. So, naging special ba yung talent niya? Yes. Halimbawa, yung labandera. Labandera, okay? Very common, alam niyo naman siguro ito. Ikaw, tinawag ka nilang nagbasa sa isang bahay. Tapos, maraming labandera. Ikaw yung tinawag. Bakit hindi yung ibang labandera? Kasi, napansin nila na kapag ikaw ay naglalaba, ginagawa mo talaga ito ng may dedikasyon. Bakit? Nung nakita mo may konting mancha, hindi mo pinakawalan. Talagang pulido yung trabaho mo. Yung talagang, ay may konti, sige, kuskusin ko mabuti. Kapag labandera lang yan, na walang iniisip, kundi yung kumita lang ng pera, maliit lang yan, hindi na makikita ni amo. Sige, tuloy lang, tapusin ko na para makatapos na ako rito, makauwi na ako. Ganon ang kaisipan ng mga tao, ang habol ay sahod lamang. Pero kapag ang tao ay may passion, may dedikasyon, may integridad, may dignidad sa kanyang ginagawa, at alam niyang pahalagahan yung papakinabangan, yung kanyang kaloob ng Diyos na binigay sa kanya, ginagawa niyang tangbubuo, mapapansin niya na nga, ay, mas malinis magtrabaho si ganito. Kasi wala akong makikita mancha, pero yung isa bakit mayroon pa rin akong nakitang mancha. So, kapag ikaw yung nagpapalaba, sinong babalikan mo? Yung malinis magtrabaho. Hindi mo nababalikan yung pangit magtrabaho. Yung mga nagtitinda, okay? Sabi nila, oh, ito, ganito, ganyan, ay maayos yan, maganda yan, okay na yan. So, ang ganda ng kanyang sales talk. At kung ikaw nagtitinda, at alam mo hindi totoo, babalik pa kaya yung binentahan mo? Hindi na. Pero kapag ikaw ay honest, ikaw ay totoo, at sasabihin mo sa kanyang totoo, ay ito, okay ito, kaya nga lang, may parting bulok na dito, kaya kung honest ka sa iyong ginagawa, mapagkakatiwalaan kanya. Ibig sabihin, ay hindi ito nang luloko. Kasi sinabi niya yung totoo eh. Alam mo may defect, kaya siya mura dahil alam mo may defect, pero hindi yun makaka-apekto doon sa buong pagka may party lang na may sira. So yun yung mga tinatawag nating honest worker. Kaya nagiging special yung skills na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Maraming tao na sa laging sinasabi, ang kaisipan nila palagi, maliit lang na bagay yan, hindi na yan mapapansin ni amo, okay na yan. Oo, maaring hindi mapansin ng amo mo, pero sino ba ang tunay mong amo? Sino ba ang talagang tunay mong pinaglilingkuran? Ang pinaglilingkuran mo ba ang tao o ang pinaglilingkuran mo ang Diyos? Sino ba ang nagbigay sa iyo ng trabaho? Sino ba ang nagbigay sa iyo ng kaloob, ng talento, ng bagay na yan? So ngayon, kanino ka ngayon dapat nagtatrabaho at naglilingkod? Diba sa Kanya? Hindi doon sa amo mo lang na nagbibigay sa iyo ng sahod. Yung amo mo ay ginamit ng Diyos na instrumento para ikaw ay magkaroon ng trabaho. Siya ay ginamit ng Diyos na instrumento para ikaw magkaroon ng trabaho, pero ang nagkaloob sa iyo ng talento mo, ng tatrabahoin mo ay ang Diyos amang nasa langit. Kaya ang taong nagtatrabaho para sa pera, hindi yan uunlad sa buhay. Ulitin ko, dahil malinaw ito at sigurado ako, kapag ang tao ay nagtatrabaho lamang dahil lang sa pera at kailangan niyang pera para mabuhay, hindi yan lalago sa kanyang buhay. Dami kong sinasabi sa mga nagtatrabaho sa opisina, o anumang trabaho, lagi kong sinasabi sa kanila, gawin niyo yung trabaho yan, hindi lamang para sa kumpanya, hindi lamang para sa amo mo, gawin mo yung trabaho yan para sa Panginoon. Kumbaga, gagawin mo yung trabaho mo hindi dahil sa pinapasahod ka ng kumpanya, kundi gagawin mo yung trabaho mo dahil ito, Lord, ginagawa ko para sa iyo. Naglilingkod ka sa Panginoon. Kasi ang iniisip ng mga tao, ang pagtatrabaho, ang public servant, ang pagtatrabaho, ang paglalabandera, ay hindi paglilingkod sa Panginoon. Yan ulit ang malaking kasinungalingan. Lahat ng bagay na dapat natin ginagawa sa buhay ay bahagi yan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon dahil sa trabaho mo, dahil sa business mo, anong dapat mong gawin? Ipagmalaki o suportahan ang gawain ng simbahan? Kung ano ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon, hindi niya babawin. At kung hindi mo gagampanan yung pagkatawag sa inyo ng Panginoon, ikaw na ang ani ng consequences ng bagay mo. Kaya pag sinabi natin power to get well, unat sa lahat, dapat nyo maintindihan,
Walang taong pwedeng magsabi na wala siyang alam. Lahat ng tao ay merong kakayahan, meron siyang kaalaman, meron siyang karunungan, meron siyang talent, meron siyang skills. Ngayon, yung talent na yon, yung skills na yon, magiging espesyal, magiging mas mataas ang value kapag sinamahan mo ito ng buhay spiritual. When I say buhay, spiritual life, ibig sabihin, ipinamumuhay mo yung skills na yon ng tama. Hindi yung nandoloko, ng gagancho, o nagmamanipula ng tao. So when you want, kung gusto nyo maunawaan yung the power to get wealth, una sa lahat, tingnan nyo ang sarili nyo. Ano ba ang meron sa akin na alam kong katangian ko? Ano ba ang pinagkakakitaan nyo ngayon? Tingnan nyo kung ano yung pinagkakakitaan nyo ngayon. Kung yung pinagkakakitaan nyo ngayon ay dahil sa pag-alaga, or dahil sa pagtitinda, or dahil sa pagbibusiness, or whatsoever, pagpasok sa trabaho o sa kumpanya, tingnan nyo. Ngayon, tanungin nyo ang sarili nyo, ginagampanan ko ba ng tama at totoo ng kapakipakinabang sa lahat itong bagay na ito na pinagkaloob sa akin ng Panginoon? Kayo ang magtanong. You ask God or you ask yourself kung ginagampanan mo ba ng maayos at tama yung bagay na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Dahil kung hindi mo rin pala nagagampanan ng maayos at tama, wala kang karapatang mag-question, Lord, bakit ganito ang buhay ko? And by the way, lagi niyong tatandaan na kailanman hindi ito tolerate. Pag sinabi kong hindi ito tolerate, hindi papahintulot ng Diyos na yung kanyang grasya na ibibigay sa iyo ay magdudulot sa iyo ng katamaran. Ulitin ko para maintindihan niyo mabuti. Lagi niyong tatandaan, hindi ito tolerate o hindi ipapahintulot ng Diyos na yung kanyang grasya, yung blessing niya na ibibigay niya sa iyo ay magdudulot sa iyo para ikaw ay maging tamad. Maraming tao kasing ganyan. Malinaw na ang prinsipyo sa Biblia. Kung ano ang iyong tinanim, siya mo aanin. You cannot makkat. Kung nagtanim ka ng katamaran, anong aanihin mo? Kagutuman, kahirapan. Pero kung nagtanim ka ng kasipagan, anong aanihin mo? Kasaganaan. Kaya kapag nagtanim ka ng buto ng katamaran, huwag kang mag-expect na magbubunga yan ng sagana, ng maginhawang buhay. Pero kapag nagtanim ka ng buto ng pagiging kasipagan, umasa ka na yan ay magbubunga ng magandang bunga. Kaya ito ay nire-review ko at patuloy kong itinuturo sa inyo, huwag kayo pahuhulog doon sa mga taong nagtuturo, o may nararamdaman ako rito na bibigyan ng Panginoon ng 10,000. Sino yun? Tanggapin niya yung 10,000 na yun ay bibigyan ng Panginoon. Na para bang umaasa na lang doon sa grasya. At nangyayari, nagkakatotoo. Pero ang tanong, gaano siya kasigurado na yun ay galing sa Diyos? Dahil ang dyablo, pwede niyang pagyamanin ng isang tao para maligaw siya sa kanyang pananampalataya. At pwede na rin paghirapin ng isang tao para mailigaw sa kanyang pananampalataya. Pareho yan. Kaya kailangan nating maintindihan at maunawaan natin ang ating pananampalataya. Kapag ang isang bagay, itinutulak ka na sa isang bagay na nakatuon na ang attention mo doon sa material na bagay o doon sa sitwasyon, kaysa sa Diyos mo na makapangyarihan sa lahat, na tumutulong sa lahat ng bagay, nawawala ka na sa landas. Kailangan ang focus, ang atensyon, ang glory, ang kalwalatian ay babalik sa Diyos lamang. Bigyan pa yung example. Okay, yung example ko kanina. Sinabi ng pastor, nararamdaman ko na parang bubuhos sa Panginoon ng 1,000 sa isang tao bukas. Itaas ang kamay kung sino man yung tao yun, itaas ang kamay niya para matanggap niya. Hindi sila lahat ng tao nagsitaasan. Siyempre lahat ng tao gusto niya matanggap yung 1,000. Sila nagtaasan. Okay, siyempre ang diablo pwede niyang gawing milagro na darating talaga yung 1,000 para ikaw naman mapaniwala, totoo yung sinasabi ng pastor na pag nagsabi siya, dumarating. So ikaw naman, umasa ka na roon. So anong gagawin mo? Ay, hintayin ko na lang sa linggo. Pag nagsabi ulit si pastor na magbubuhos ng 2,000, taas ko kagad ang kamay ko para tumatanggapin ko na kagad yung 2,000. So anong nangyari sa'yo? Natuto kang maging tama. Umasa na lamang sa grasya at hindi ka na kumilos. Sa palagay niyo ba, tama yung ganyang pamamaraan? Hindi tama.
yung pagpapala ng Panginoon na ibibigay sa inyo ng instant na hindi mo, yung parang hindi mo ine-expect na ganito. Dahil meron yung purpose na kalalagyan. Lagi niyong tatandaan na kapag ang Diyos ay nagbigay ng blessing, hindi ito temporal. Hindi ito panandalian lamang. Ito ay pangmatagalan. Pag sinabi ko may pangmatagalan, meron itong malaking impact sa buhay mo na makapagbabago sa iyo, na magpapalapit sa iyo sa Diyos. Doon lamang siya magbibigay ng blessing. Kasi hindi siya magbibigay ng blessing kung ito ay magtuturo sa iyo na maging tamad. Kaya kung yung tao, asa na lang, buksan ninyo ang mga puso ninyo. Ang mga kamay ninyo, bubuhusan ng Panginoon ng kanyang pagpapala. Ayan na. Yung mga tao naman, tuwang-tuwa nang nagtatanggap ng kanilang mga blessing. Pero pagdating ng Lunes, tulog, pagkagising, scroll Facebook, scroll TikTok, kakain, nunood, natutulog, hanggang Biyernes, tapos pagdating na, tanggapin niyo ang pagpapala. Yes, Lord, tanggapin ko ang pagpapala. Ano mangyayari doon? Kung sakali mang dumating yung pagpapalang yun, yung pagpapalang bang yun ay galing sa Diyos. Ako na magtatanong sa iyo, does it will come to God kung yung taong yun ay tamad? Kayo ang mag-isip. Pag-isipan niyo mabuti. Mas gugustuhin ko na turuan ako ng Panginoon kung paano ko palaguhin ang 1,000 kaysa na lang umasa ako na dumating ang 1,000. Anumang bagay na nasa puso mo, ito ay pwedeng pagyamanin kung ito ay gagawin mo. Pero kung hindi mo ito isasagawa, kakasa ka na lamang, walang mangyari. Sino ang nagtanim dito bukas umani na? Wala. Kapag ikaw ay nagtanim, anong gagawin mo? Aalagaan mo yan. Meron akong tanim. Pag alam kong tuyot na, anong ibig sabihin nun? Dapat kong buhusan ng tubig para lumakas-lakas siya dahil matindi na ang sikat ng araw ngayon. Dati noon, kahit iwan mo na lang yung tinanim mong halaman, mabubuhay siya kasi hindi siya ganun kainit. Pero ngayon, sobrang init. Na yung halaman, lantang-lantang na talaga kapag hindi mo talaga diniligan. Kailangan mong alagaan. At pag naalagaan mo, lalakas siya. At pag lumakas siya, doon siya magbubunga. Kaya kapag ang tao, umaasa na lamang sa grasya, at hindi siya gagawa, huwag kang umasa. At kung sakaling mang dumating yan, na wala kang ginagawa, kumbaga, nagkukuyakoy ka lang, at nagpapasarap ka lang sa buhay, at dumating ang grasya, ako na magsasabi sa inyo, hindi yan galing sa Diyos. Kaya, ang unang power to get wealth, ang reason kung bakit ang tao ay hindi sila gumiginhawa sa buhay, dahil umaasa na lamang sila sa blessing. Pag narinig nila yung word na blessing, yes, pastor, sige, bless mo kami. Gusto nila blessing, pero pagdating ng kinabukasan, ayaw namang kumilos, ayaw namang magtrabaho, ayaw namang gumalaw. So, paano darating yung blessing? Kaya yung number one, the power to get wealth is you. Ikaw mismo. Mahalaga, ikaw mismo. Kailangan alam mo kung ano ang kakayahan mo at alam mo kung saan mo gagamitin yung kakayahan mo at alam mong gamitin yung kakayahan mo sa tamang kaparaanan. Doon mo siya gamitin, yung skills na yan. Kahit sa bahay ka lang, merong magagawa. Hindi dahilan na walang magagawa. Merong magagawa. Lalo na namatay si Kristo sa atin. At nung siya ay namatay, at nanampalataya ka sa Kanya, ibinuhos ng Diyos ang Kanyang banal na Espiritu sa inyo. Kaya kapag nasa inyo ang banal na Espiritu, siya ang magbibigay sa inyo ng lakas para magawa niyo yung mga bagay na dapat gawin. Kaya una sa lahat, yung lakas o kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin ay tayo mismo. Kailangan tayo mismo na katulad ng isang buto na dapat ay lumago sa ating pamumuhay. Ikaw mismo, ituring mo ang sarili mo na parang isang buto. Na para ikaw ay managana at magkaroon ka ng maraming bunga, dapat yung butong ikaw ay madiligan, maarawan, at makultivate ng mabuti para magkaroon ka ng masaganang bunga. So the first and foremost, the power to get wealth is you. Your talents, your skills na ibinigay ng Panginoon. Kaya, huwag tayong pabubulag doon sa mga panghihikayat na mga tao na tanggapin nyo yung pagpapala, ito ganyan. Pwedeng magkatotoo yun para lang malure ka, para lang ma-convince ka na ikaw ay, na ito ay galing sa Diyos. Kaya nangyari yun, para ma-deceive ka, magenyo ka, 1, 2, 3 ka,
ang third, maloko ka. Maloko ka at madaya ka. We are not living for money. We are living for God. Money is just a vehicle in order to serve God more. Yun po yung dapat nating maging pananaw sa buhay bilang isang Kristyano. Hindi tayo nabubuhay sa tinapay, sa damit at karangyaan. Nabubuhay tayo para sa Panginoon at ang yaman niyan, ang karangyaan niyan ay mga bihikulo o mga sandata para lalong kumalat ang kabutihan ng Diyos sa iba't ibang panig ng mga taong nakakahalubilo at nakakasama natin. May mga times na may mga tao talaga na dadaan lang sa buhay nyo. May mga taong paninira ang gagawin sa buhay nyo kahit na meron kayong intensyon na maganda. Pero meron ding mga taong magtitiwala at mananatili sa inyo. Dahil lahat ng tao ay hindi pare-pareho. Lahat tayo magkakaiba. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng talento simula nung tayo ay pinanganak. Pero nung tayo ay naging tunay na Kristyano, yung talentong yan, lalo niyang pinagyayaman. At lagi niyong tatandaan, ulitin ko ulit bilang pagtatapos, hindi nagbibigay ng biyaya ang grasya ng Diyos upang ikaw ay lalong maging tamad. Ang Diyos, pag nagbigay siya ng biyaya, it is eternal. Pag sinabi kong eternal, may epekto yan sa buong buhay mo. May epekto yan sa pagkatao mo. May epekto yan sa kalwalhatian ng Diyos. Alam mo sa sarili mo na ang yaman mo ay hindi galing sa iyo. Alam mo sa sarili mo na ang talento mo ay hindi galing sa iyo. Alam mo sa sarili mo na ang trabaho mo, pinagkakakita mo ay hindi galing sa iyo. Lahat yan ay galing sa Diyos. Kaya nga, doon sa Deuteronomy chapter 8 verse 17, huwag niyong isipin na yung kayamanan nyo o yung lakas nyo ay nanggaling sa inyo. Kaya niya yun sinabi. Kasi kapag ganoon ang kaisipan ng tao, magmamalaki na talaga yung tao. Magmamataas siya, magyayabang na siya. At yun ang kinaiinisan ng Panginoon. Kinaiinisan ng Diyos ang mga taong